ulit, sir? Samuel F. Pinarok Samuel F. Samuel F. Pinarok, DMO3 ng DMO3. Okay. Thank you so much po, sir. Thank you po talaga para sa opportunity para ma-interview kayo ngayon. Kasi, yun nga po, as part din naman ng youth, no, marami rin po ako makakilala na kasing edaran ko. And even yung mga mas older sa akin na wala talagang masyadong alam sa mga indigenous rights ng mga people. Like, kunti lang po talaga yung kaalaman nila. So, itong interview po talaga na to, as part na rin po ng focus advocacy namin sa company namin is to help yung mga indigenous people and also to get other people, no, yung mga youth, kahit yung mga may working jobs po, para makatulong din po sa layunin ng organization po ninyo. So, thank you for the opportunity po. So, first question ko lang naman po, it's even in layman's term, no, para maintindihan din po ng mga kasamahan natin, kung ano po yung mga responsibilities or yung mga ginagawa po ng National Commission on Indigenous Peoples po, kahit in a nutshell lang po. First of all, yung National Commission on Indigenous Peoples or NCIP ay na-create ng law or by IPRA or the Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Now, yung opisina namin may 7 bureaus na siyang nangangasiwa sa mga different na mga programs or projects ng office. Now, katulad ng ancestral domains, siya yung nangangasiwa ng pagpapatitulo ng mga ancestral domains and ancestral lands. Full name niyo ulit, sir? Some gawain, katulad ng pag-preserve ng forest, ganun, yung sa kultura nila, yung sa mga halamang gamot, ganun, na mga medicine, mga herbal, ganun na ginagawa nila doon sa community nila. Dito naman sa sa health division, meron din sila ay may sa ngayon meron din mga ibang offices na katulad ng OSES na Office on Socio-Economic Services. Sige lang po, sir. Thank you, sir. Sir. Salamat po. Tapos meron din po for human rights po tama. Yung Office of Empowerment and Human Rights na kung saan siya naman yung nangangasiwa sa mga rights ng mga katutubo. Also, sila din yung may project on IPMR or sila yung mga sineselect ng mga katutubo para mag-represent sa kanila sa local legislative bodies or sa mga health policy, sa local policy making bodies. Thank you po. So, marami po talagang ginagawa yung NCIP in general. Kaya, kailangan ng mga divisions na, syempre, parang focus nila. So that, in essence, parang makikarry on, para talagang ma-fulfill po yung IPRA din. Kung, yun nga, parang siya rin po yung basis ni NCIP. Tama po pa. Parang, yung CIPRA po, parang, it's the reason why NCIP was created in the first place. So, lahat po nung nakalagay po ron, it's
parang kine-carry out na lang po ni NCIP, kaya may mga iba't ibang divisions po, no? But, ang question ko naman po is, since marami naman po talagang ginagawa si NCIP, and I'm sure na marami din naman pong progress and advancements na ginagawa si NCIP, pero ano naman po yung mga challenges na fini-face ni NCIP when it comes to carrying out its yung mga actions po niya, yung mga activities po niya with respect naman po sa mga iba't ibang divisions and focuses. Pero ano po yung mga challenges na fini-face ng NCIP po as a whole? Una-una, one of the challenges niyan is yung limited budget na binibigay ng Congress para i-implement yung mga projects. Opo. Kasi siyempre government agency, so nagdedepend siya sa GAA kung ano yung binibigay ng Tapos dito sa education, culture and health, yung mga challenges na natin yung mga kasi yung halimbawa yung mga Si Sir Rafi, pumunta po dito. Sir Rafi? may mga yung challenges sa kultura ng mga iba't ibang yung mga practices nila katulad ng then yung halimbawa one of the mga violations yung halimbawa yung doon sa mga kasuotan ganun sa mga attire, yung tribal attire halimbawa hindi nasusuot ng maayos ganun halimbawa sa mga cultural events ganun lalo na sa schools halimbawa may performances na ganun nagsusuot na lang basta yung mga estudyante yung mga teachers Pero hindi po tama. o hindi tama kasi may mga certain na protocols or may mga na talagang ino-observe bago suotin yun ganun. Or halimbawa sa isang tribu yung pangbaba ginagawa nilang pagtaas ganun or parang ganun. Yung iba pa nga parang ginagawa nila na sa table cover which is taboo talaga sa parang cultural appropriation. Misappropriation. Tapos isa rin yung halimbawa sa mga researches ganun na halimbawa mag-research sila then kung minsan hindi sila nagpapaalam noon dati pero ngayon meron na kasi kaming guidelines na bago sila pumasok doon sa community dapat meron silang FPIC or prior informed consent na dapat malaman ng community kung ano yung project at ano nila yun nga yung sa halimbawa sa
research. Ang ano kasi dyan, kung minsan bawal yung minsan na ilabas doon sa ano kasi mga ano nila yan. Parang sensitive na Oo, information. oo, tapos property nila yun eh. Parang private property ng community yun. Kaso nga lang, nilalabas nila kung minsan pinapublish nila. Parang halimbawa sa gamot din, ganun din. Parang pino-commercialize nila. Samantalang yun ay supposed to be parang sa community lang. Pwede naman yun kung halimbawa papayagan ng ng community. So yun po mostly yung pangkaraniwan na parang nagiging challenge din po kasi syempre po yung NCIP po, di ba, parang kinakailangan nilang i-promote and then protektahan din yung mga interest ng community. Kaya parang yun po talaga yung primary na nagiging challenge kasi parang nagkakaroon ng conflict. Like yun nga po sa research, yung sensitivity ng mga, yung private information ng mga tribo. Kaya yung ano, ang right term dyan is ICCs, IPs. ICCs, Cultural communities and indigenous peoples. Kaya we need to be sensitive po talaga kasi of course yung mga ICCs and IPs, they have their own cultures na kailangang protektahan po talaga and respetuhin. Pero yun nga po, part of why we're doing this, para ma-inform din po yung iba kasi sabi nyo nga po, lalo na tuwing buwan ng wika, especially ngayong buwan po, no, na maraming mga cultures na gustong i-uplift pero ng school to celebrate, but maraming misinformed tungkol sa mga cultures ng ICCs and specific na IPs. So, pero part of promoting the culture po ng ICCs and IPs is also ensuring na magko-continue po siya sa ancestral land sila, specifically yung kultura, yung pamumuhay. But how does the NCIP address the risk of cultural loss among the younger generations ng mga IPs or ICCs? Tinanggal ko niya, binigay ko sa kanila. cultural loss among sa youth mo ba yan? Opo, sa youth po. Kasi po, nakamit po sa day. Pagdating dyan sa sa cultural loss, one of the ways na pinoprotektahan yung kultura ng mga IPs is yung documentation ng nila, ng IKSP nila or yung customary laws nila, gano'n. So that mawala man yung mga nakakaalam or mga practitioners, May proof. may have this document na yung younger generation. Ito pala yung Nauna. Also, meron din kami yung tinatawag na School of Living Tradition na kung saan pag may isang halimbawa pagbakasyon, ganun, pumupunta yung mga bata para sa isang tribal leader doon para turuan sila ng mga customary laws or ways, and then yung mga dances, ganun, o mga ganun, yung mga practices, ganun, para hindi mawala, para kumbaga merong continuity yung ganun. Maganda po yung program yung ganun, or yung initiative yung ganun, kasi syempre kailangan na may magko-continue. Kahit naman din po sa atin, di ba? Parang kailangan na may magko-continue ng kanilang
ginawa. Kasi maganda naman po. And it's diverse for every community na po. So, pero aside din po naman sa pamumuhay, which is importante rin naman. Pero we can't neglect yung technicalities, like yung mga pag-aasenso mismo ng ating ekonomiya or ng ating bansa. How does the NCIP balance economic development along with the protection of the IP's rights and way of life? Parang hindi mo sa ano. Dito mo kasi. Pero mababa ko muna. Kasi yun nga, nasabi ko kanina, unang-una merong consultation sa kung anong project na papasok dun sa ano. So, hindi basta-basta hindi basta-basta maapektuhan yung without their... Kasi parang kasama din po sila sa pag-approve. Yun po talaga yung gusto namin ma-address, and especially how to yung tamang proseso, kumbaga, para ma-uplift din po and masuporta rin in small ways yung ICCs and IPs. So, focus naman po tayo sa mga mismo ICCs and IPs, as well as po yung representation po nila and yung protection po nila, since na mention po ng kanina po sa sagot niyo po. How does the NCIP work with local governments and corporations naman po when ancestral lands are affected by development projects? Kasi sabi niyo nga po na private po sa kanila to, and kailangan naman may specific na proseso na mag-ask ng permission, kasi syempre pagmamayari na ng tulad nila, and parang yun na rin po yung naging foundation ng kanilang kultura. So, how does the NCIP work po with yung mga malalaking kumpanya while still remaining being culturally sensitive sa mga ancestral lands po na kinukuha, or ano po may proseso dun pag may development projects sa specific na ancestral land? Pagdating sa ganyang bagay, we have our policies. Katulad ng yung mga projects na ganyan involving ancestral land or ancestral domains, we have FPIC guidelines na kung saan ginaguide niya kung paano mag-proceed ang isang project doon sa ancestral domain. Now, yung FPIC or pre-prior informed consent, yun yung unang-unang pagdadaanan ng isang proseso na pagdadaanan ng proponent or ng government bago sila mag-introduce ng mga development projects sa yung FPIC kasi yan yung magkakaroon ng consultation with the community. May dyan certain days yan to consult with the community, yung mga leaders ganun. And then yung din naman yung proponent naman mag-explain din siya kung yung pros and cons ng project ganun. After that, magdi-decide na ngayon yung community. Ang pagdi-decide ng community is customary. It is not kung sino ang sinabi ng leader or kung ano yung
yung customary way of decision making nila, yun yung this is consensus Opo. yung nila Yung decision. o yung decision making process nila. Wala nga po sir. Yun lang. Pero yung FPIC na yun is limited only to ancestral domains and ancestral lands. Wala na po siyang Ngayon ko na lang. So, talagang specific lang po na. Ay, tita, no? Paano po yung percent? Yung FPIC? Anong pangalan mo ngayon? Ganito kasi, katulad ng mining, mag-apply sila sa DNR. Then yung DNR, ipapasa niya yung application niya dito. Application ng applicant dito. Then, Yung unang-una, magkakandak muna ng FBI to determine whether the area is within ancestral domain or land. Ganun. Okay. Thank you po. Kasi, syempre, importante naman talaga yung lands para sa mga ICCs and IPs. And syempre, karapatan din naman po nila yun na, yun nga, and stated din naman po yun sa IT. Oo. So, yung fear na ganun na hindi agad-agad kasama sila sa pagpaplano, suggest sila kung may input nila kung ano yung produce na yun. Then, Meron na lang naman po kung isang tanong before we end the interview. Kasi, syempre, kayo po yung mga experts sa mga ganitong mga bagay. Pero, syempre, may mga kaya na din naman po kami gawin yung mga youth like me, even though hindi po kami masyadong maalam sa bagay na to or sa kultura, pamumuhay ng ICCs and ng IPs. Pero kayo po, from your expertise or from your professional din po na opinion, how can the future generation or yung youth po in general care, protect, and empower the ICCs in their own way? Sa kung ano po yung kaya nila at that point. magandang tanong mo. Unang-una dapat may interaction yung mga kabataan dito sa baba, yung sa magkaroon sila ng summit or fora para mag-usap-usap yung bawang problema ng bawat isa, pag-usapan nila, and then they would come up with certain solutions or plans para yung patawag ko may sa katuparan kung ano yung plans nila. Tsaka siguro respect ba? Parang ng respect yun dito sa ano ba tawag na dito sa baba, tawag na dito. Hindi ko rin po maano eh. Pero, I think po kasi, personally, marami rin po kasi, syempre, mga, kasing edaran ko na, hindi nga talaga po edukado or talagang parang minamok yung mga ICCs and yung IPs. Parang hindi rin po nagiging, respectful as well as culturally sensitive. Kaya, I agree po sa sinabi nyo na yung interaction kasi, in some way, even though we have different customary laws from the ICCs and the IPs due to their own cultures and traditions, kapag nagkaroon ka ng chance na makausap yung mga
people from these communities, you would realize na meron din naman po kayong similarities even in some small way. So, may other ways po ba kayong, aside po sa respect and sa interaction, may gusto pa po kayong i-add na ways or parang to connect or to empower and also na ma-uplift yung legwork po ninyo or yung gusto nyo makamit? Yung sa sa capacity building, kung meron bang kayong mga programs na gano'n para makapacitate Yes. yung mga IPUs natin sa mga and then pinopromote ko pala, meron kaming kung office namin yung meron kaming tinatawag na Katutu Voice. It's on Facebook. Nandun yung mga issues gano'n na issues ng plans, programs ng office, and then yung mga issues din gano'n, kung pwede kayo magtanong doon, pwede kayo mag-participate doon. Meron din yung IPRA Academy na tinatawag namin na gano'n din, kung parang IEC ba, kung but the office is all about gano'n. Tapos kung ano man yung mga gusto nyo malaman para magkaroon din ng kumbaga interaction din yung mga sa office tsaka kasi halimbawa mag-participate yung mga IPs doon sa na yun, tapos mag-participate din yung mga non-IPs, so magandang yun venue yung gano'n. Correct. Kasi di rin naman siya nagtatapos sa simply being aware. Kasi aware ka nga, pero ano yung pwede mong gawin? Especially, meron naman tayong capacity, may resources. Especially since marami pa po kaming opportunities as youth para makapagtulong din or makapag-interact din with the ICCs and IPs. So, maraming salamat po, sir, sa yun lang naman po mga tanong ko po. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Thank you po talaga kasi marami po akong natutunan and panigurado rin yung mga makakanood ng interview namin. Thanks to your answers po. May dagdag na kaalaman po sila. And yun naman po yung gusto namin. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po. Nice Thanks. talk pa namin. Sir, baka pwedeng